Matthew 17:1-8. Isinama ni Jesus si Peter at ang magkapatid na James and John at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad, sina Moises at Elijah, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Peter kay Jesus, "Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elijah." Habang nagsasalita pa si Peter, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsabi, at ito ang sinabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan nyo siya." Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. "Tumayo kayo. Huwag kayong matakot," sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa bundok, inutos sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitaing hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." The Transfiguration of Jesus and its message. Ang pagbabagong anyo ni Jesus at ang mensahe nito para sa kanila at para sa ating lahat. Salamat, Panginoon, sapagkat kami binibiyayaan nyo na tumunghay sa mga kagilagilalas na kaganapan nung panahon na ang inyong anak na si Jesus ay narito sa lupa. Turuan niyo po kami na maunawa ang mensahe nito para sa aming lahat, maipamuhay namin at maging kapakinabangan sa lahat. Kayo ang mangusap, kayo ang magturo sa amin. Tinig nyo ang nais naming marinig. Mangusap po kayo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Matthew 17:1-13 is one of the most wonderful events in the earthly ministry of Jesus. Jesus took Peter and the 2 brothers, James and John, and led them up a high mountain to be alone. It was a private event, a revelation that was to be shared later with other people, but for the meantime, it was only for them. It was probably one of the greatest shows on earth, you might call it. Can you imagine the characters who were present on stage? No less than God the Father, then God the Son, Jesus, and supporting characters, no less than Moses and Elijah, and also starring Peter, James, and John, all in one place at one time. Merong mensahe sa atin kung bakit ganito. As the man watched Jesus' appearance, was transformed so that his face shone like the sun and his clothes became as white as light. So Jesus transfigured as God, as divine. Up until then, walang masyadong patunay kung sino si Jesus. Na iisip-isip nila, nai-imagine nila, napapakiramdaman nila, kakaiba ito. Pero hindi tulad ngayon, na napakalinaw na ipinakita kung sino talaga siya. Lampas sa kanyang physical body, lampas sa kanyang physical look, ipinakita, nagniningning na parang araw ang kanyang mukha at ang kanyang damit ay nagliwanag na puting-puti. This was to serve notice. Para bang yung pag kami palabas sa entablado, yung tatatatan, alam mong merong i-announce sa winner o merong malaking bagay na mangyayari. Parang ganito to. It was an announcement. Take notice, something great is happening or is about to happen. At ang isa sa mga malinaw na mga mensahe nito, don't mess with this Jesus. Hindi siya ordinaryong nilalang. Hindi siya kung ano lang na teacher. Hindi siya kung ano lang na propeta. Narito siya sa anyo at wangis
ng kung ano siya sa kalangitan, sa forever and ever. At napakahalaga, sinasabi din ito, pansinin ninyo, hindi lang kung sino si Jesus, kundi kung ano ang kanyang misyon. Kung ano ang kanyang mensahe. Dahil may napakahalagang mensahe, parang isang tulad ni Jesus ay magkatawang tao, makipag-usap sa mga tao, at magbigay ng aral mula sa Ama sa langit. Sa pagpapatuloy ng Matthew 17, 1-13, suddenly, Moses and Elijah appeared and began talking with Jesus. Moses and Elijah, anong kahulugan nila? Anong symbol nila dito sa naganap na ito? Moses, of course, symbolized the law. And Elijah, the foremost prophet, symbolized the prophets. So here was Jesus, the Son of God, and there was Moses and Elijah, the law and the prophets. And we can imagine that death, time, and space are crossed. Dahil by that time, matagal nang physically dead si Moses, at si Elijah naman was taken by God in a flaming chariot, alive, taken to heaven. So this was a most timeless event. Of course, it had a most timeless message. Jesus transfigured, notice this, but Moses and Elijah are not transfigured. So si Jesus lang yung nagningning, nag-ibang anyo. Moses and Elijah were recognizable to Peter and his companions. They remained as humans. The true persona of Jesus is revealed. Jesus is of God, is divine, while Moses and Elijah are not. Hindi nito minamaliit si Moses at Elijah, pero inilalagay sila sa kanilang tamang kalagyan na sila, anuman ang dakilang misyon na nagginawa nila sa buhay, sila ay tao. Tao lang. Iba si Jesus. Kaya ngayon pa lang, nakikita na natin napaka-practical applications nito. Ilugar si Moses at Elijah, ilugar ang law and the prophets compared to Jesus, the Son of God, the living Word of God. Ilagay ang law, ilagay ang old dispensation, represented by Moses and Elijah, sa kanyang tamang kalalagyan vis-a-vis the ministry of Jesus, in relation to the timeless and all-important message of Jesus. Siyempre, may message si Moses noong panahon niya. And it extended for a while up to a certain period of time in the history of Israel. Meron siyempre message si Elijah. Pero ang mensahe ni Jesus is never to be put side by side with those messages. Iba si Jesus, iba ang mensahe niya, at iba ang pagpapahalaga dapat na ibibigay ng sangkatauhan sa katuruan ni Jesus. Bakit dati ito idinidiin? Kasi nakakalimutan niya ng mga tao. The tendency is to place the teachings of Jesus side by side with the teachings of just anybody else. Matthew 17, sa pagpapatuloy, Peter exclaimed, sobra kasi siyang nagulantang Lord, it's wonderful for us to be here. If you want, I'll make 3 shelters as memorials. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Hindi maintindihan ni Pedro kung anong iisipin at gagawin at sasabihin dahil litong-lito siya sa kaganapang ito na walang president. Walang naunang ganong halimbawa. Kaya sabi niya, naku, buti na lang po nandito kami. Gusto niyo ipagpagawa ko kayo ng monumento? Ipagpagawa ko kayo ng memorial ng tumpok-tumpok na bato? One for you, Lord Jesus, one for Moses, and one for Elijah. In other words, Peter was thinking of 3 equal memorials. Of course, mistaken. Peter places Jesus as equal with Moses and Elijah. The mistake many people still commit today is the same, placing Jesus on equal footing with the law and the prophets. But the true memorial that anyone can build for Jesus is obedience to Jesus. Memorial na hindi gawa sa bato, kundi memorial sa gawa ng tao, alinsunod sa mga sinabi, inutos, itinuro ni Jesus.
pagsunod sa Great Commission ni Jesus. Na ang Panginoong Jesus ay aakyat na sa kalangitan. Nagbigay siya ng bilin. Kumbaga, itong huling pinakamahalaga niyang bilin, Matthew 11:28 to 30, tinatawag ng marami na the Great Commission kasi kinomission ni Jesus ang kanyang mga disciples and through the disciples, all of humanity na gawin ito. Jesus came to them and said, all authority, yes, as evidenced by the transfiguration, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, teaching them to obey everything that I have commanded you. Sabi niya, all authority is mine. And it was proven by the transfiguration. Eto ngayon, ang kahulugan ng authority na ito. Inuutusan ko kayo. Turuan nyo ang sangkatauhan, turuan nyo ang buong sandaigdigan to be my disciples. Teach them everything I have taught you. At anong itinuro ni Jesus sa kanyang mga disciples? Love. The grace of God the Father. Yan ang itinuro niya. Marami mga detalye yan. Nagpakain ng mga gutom, nagpagaling ng may sakit, nagpatawad ng mga may kasalanan, tumanggap sa mga rejected. Pero isa lang talaga ang kahulugan nun, love people. Accept people. Give people peace and peace of mind. Extend to people the grace of God, the forgiveness of God, the love of God. Yan ang utos niya. Go and make disciples of love, of grace. Ang tanong, sinunod ba naman yan ng mga tao? Pag kami mga nagmi-mission in the name of Jesus in the past 2,000 years, ang dala ba nila na mensahe ay ang mensahe ni Jesus of love, of forgiveness, of kindness and grace, o baligtad? Ang dala-dala nila ay pananakot. Ang dala pa nila, law. As soon as dumating yung mga missionary sa mga pupuntahan nila mission field, ang kasunod doon, ituturo nila lahat yung law of Moses, at babantayan nila kung nasusunod yun, at tatakotin nila ang mga tao pagka hindi nasusunod, at kutakot-takot na parusa ang pinapataw nila sa mga taong hindi nakakasunod sa mga laws na ito kahit sa churches today. Nasusunod ba yung Great Commission? Yung teach them what I have commanded you? O ang itinuturo ng mga tao ay yung mga turo ni Moses and Elijah ng law and the prophets na obviously nga ay ipinakita dito that they were subsumed under the authority and power and majesty of Jesus. Pero nalilito sila at sabi nila, gagawa tayo ng 3 memorial. Equal lang. But God is quick to correct and teach Peter about his idea na 3 equal memorials. Therefore, equal treatment sa teaching ni Jesus, ni Moses, at ni Elijah. Matthew 17, as we continue, but even as he, Peter, spoke, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, this is my dearly loved son, who brings me great joy. Listen to, church, him. Linaw eh. Ano, Pedro, gagawa ka na itong memorial. Di nalito yung mga tao kung sino talaga mangingibabaw na boses dyan. Sabi, ito, si Jesus, yung nagbago ang anyo. Siya ang anak kong kinalulugdan. Sa kanya kayo makikinig. Siyempre, makikinig ka kay Moses, makikinig ka kay Elijah, makikinig ka sa law and prophets, as long as agree sa sinasabi ni Jesus, yung itinuturo nila. Pero kung hindi napapasa kay Jesus, kung iniba na ni Jesus, in-update niya, in-upgrade, ni-reinterpret na niya si Moses at si Elijah at sino pa man, dapat kay Jesus makinig. At malinaw din na hindi rin kay Pedro o kay James o kay John at sino man na New Testament teachers ang papakinggan higit sa pakikinig kay Jesus. Pero alam natin ang nangyari sa church history, hindi lang patuloy na binigyan ng sobrang prominence ang law and the prophets sa church, binigyan din ng ganung prominence yung mga disciples ni Jesus na para bang equal-equal lang silang lahat.
At madalas pa nga yung teaching pa ng mga disciples. Siyempre, may mga personalidad yung mga disciples. Meron yung mga masungit, merong hindi, merong sobrang higpit. Nadaig pa ang emphasis sa pagtuturo ng mga teachings ng disciples kaysa sa actual teachings ni Jesus. At ito talaga ang gusto nating linawin ngayon. Sino ba talaga yung nag-transfigure? Sino ba ang sinabi ng tinig mula sa kalangitan na ito ang aking anak na kinalulugdan, sa kanya kayo makinig? No other than Jesus. So God as bright cloud, as voice from above, this is the voice of authority, the voice of truth, the voice of power. At sabi niya, this, meaning Jesus, not Moses, not Elijah, is my dearly loved son who brings me great joy. Listen to him. Listen, not to Moses, not to Elijah, especially if what they teach is no longer in consonance with the teaching of Jesus. Listen not to the law and the prophets, meaning not to judgment, because the law is about judgment, but to Jesus and to his teaching, which is grace and love. Kaya kumpleto yung mga karakter sa eksena para malinaw ang pagpipilian. At sabi, this is the Son who gives me great joy. And what joy is that? Because Jesus teaches love and grace, which is the true heart of the Father. Misunderstood kasi ng marami ang Diyos dahil sobrang na-misrepresent ng napakahihigpit ng mga laws na may panahon na bagay yun sa Israel pero hindi forever, hindi yun universal. At lalong hindi yun para for all people at all times and in all places. Place and time specific ang maraming laws. Pero ang ginawa ng church, kahit na yung law sa isang maliit na tribe sa Israel and how they should behave toward one another, ni-universalize, in-apply sa lahat ng bayan, sa lahat ng nation, at hindi lang yun, sa lahat ng panahon. Kahit mahigit 2,000 taon na ang lumipas. And counting the age of the elders and the patriarchs, kahit libu-libong taon na ang lumipas, i-apply mo pa rin ngayon sa barangay number 58, yung nag-a-apply noon sa tribe nila, sa kanilang situation. That's why in-upgrade ni Jesus, ni-reinterpret niya ang mga laws kasi lampas na sa kanyang effective period, iba na ang buhay kahit ng mga Israelites noong panahon ni Jesus. Kaya ang dami na niyang ni-reinterpret. Yung mahihigpit na laws on the Sabbath, binrek pa nga niya para ipakita niyang pwede niya yan hindi sundin. Yung mga kautosan tungkol sa pagkain, anong hindi mo pwedeng kainin, anong dapat mo lang kainin, sinabi na niya, hindi ganun kahalaga kung anong pumapasok sa bibig at sa tiyan, kundi kung ano ang lumalabas sa bibig, mga salita na nagmumula sa puso. Sabi ng iba, di ba Jesus fulfilled the law? Yes, he fulfilled the law, but not in the exact way that it was fulfilled, verbatim, word for word, literally, by ancient Israel. Iniba na niya yung reading, yung more comfortable to do, yung loving, yung reasonable, yung accepting, yun na ang naging interpretation. Kaya sinabi, this is my son, sa kanya kayo makinig. Makinig kayo dyan sa law and the prophets as long as hindi nila kinokontradict yung bagong dala ng anak kong si Jesus na mensahe sa inyo. The real fulfillment of the law. The real interpretation that comes from the loving heart of the Father. Na ang naging akala na ng mga tao, napakahigpit ng Diyos, laging galit, tutudlayin kagat ng kidlat, kakainin ka ng buhay ng lupa. Yun ang nakatanim sa isip ng mga tao, puro takot. But those dealings, as we have said, is time-specific, place-specific, sa specific context ng buhay nila noon. Pero hindi yun dapat i-apply sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Kitang-kita natin na yan ang ginawa ni Jesus. Yan ang in-accomplish niya. Pinalaya niya ang Israelites from the very limiting laws of their ancient civilization. John 3:16-17, for this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. God sent His Son into the world, not to judge the world, but to save the world through Him. Yun yung John 3:17. Ang hilig-hilig ng mga Christians sa John 3:16, and why not? It's beautiful. Pero hindi nila sinasali yung John 3:17. Ipinadala si Jesus hindi para husgahan ang sanlibutan, kundi para iligtas ang sanlibutan sa paghuhusga ng law.
In a nutshell, Jesus came to save the people from the law, from the punishment required by the law, and from the fear that comes from thinking of the punishment that the law requires. Hindi equal with Jesus in Moses and Elijah. Hindi equal ang Jesusness and Mosesness or Elijah-ness, if you please. Ano ang message? Jesusness above Mosesness, prophetness, Phariseeness. Mahirap hanapin sa dictionary ang mga salitang yan kasi nililikha natin para sa ating mas madaling pang-unawa ng bagay na yun. So, Jesus was sent not as judge. He was sent as Savior. Pero bakit ang hilig-hilig ng church up to now to present Jesus as judge? Panakot. Laging ipinapanakot. Samantalang laging sinasabi ni Jesus, do not fear. Katulad nga niya, natakot sila Pedro doon sa naganap na event. Sabi agad ni Jesus, do not fear. So, ginagawa nilang excuse Jesus para manakot. Philippians 2, 9-10, therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow. At the teaching of Jesus, every teaching should bow. And that teaching is love. Love is supreme. Any interpretation and application of the law should pass the love test. Pag hindi loving, wag na. Tulad ng this woman caught in the act of adultery. The law required that she be stoned to death. At sinabi ng mga tao kay Jesus, oh, the law of Moses requires that this woman be stoned to death. What can you say? Kino-corner nila si Jesus para ma-accuse nila ng wrong decision. And what did Jesus say? Oh, ang walang kasalanan sa inyo, di bumato. In other words, walang nakabato. Kasi yung pangbabato sa tao para mamatay siya, hanggang mamatay siya, very unloving. Alam mo ba kung bakit nagkaganon yung babaeng yun? Kung siya man ay naging prostitute, alam mo ba kung anong pinagdaanan niya, kung ba't nakarating siya sa nasadlak? Meron ba naman batang babae na pag tinanong sa school, what is your ambition? To be a prostitute. Wala namang may gano'ng ambisyon. Pero itinutulak ako minsan ng mga mapapait na eksena sa buhay para mabulid ka doon at mapunta ka doon just to survive. When a person has nothing else to sell but her natural resources, that would be her last resort. And stoning such victims of society, of inequality, of oppression, stoning them to death for trying to survive is most unloving. Jesus did not apply the law. Pero ngayon, ibig na ibig pa rin ng maraming mga religyoso to always apply the law, to always punish, laging itong ipahiya, idisiplina, ipulpito, tanggalin, itiwalag, nang hindi man lang nila inuunawa kung anong nagtutulak sa tao kung ba't siya nalalagay sa kanyang kinakalagyan. Kasi wala yung love. Ang natitira lang, legalism. Sabi ng law, itong gagawin. Wala akong pakialam sa iyong nadarama, wala akong pakialam kung ikay mapapahiya, kung ikay masasaktan, o ikaw ay masisira. Yan ang bunga. Pag hindi mo inintindi na sabi ng God the Father, this is my son, listen to him. Sa pagpapatuloy ng Matthew 17, the disciples were terrified and fell face down on the ground. Then Jesus came over and touched them. Get up. He said, don't be afraid. At yan ang laging sasabihin ni Jesus kahit yun sa atin, don't be afraid. Don't be afraid of the Father. Don't be afraid of the correction that the Father gave you na huwag kang gumawa ng 3 equal na monumento dyan. At lalo namang don't be afraid of me. Don't be afraid of what is beyond the usual. I know you don't see and understand why this is happening, but don't be afraid. Tapos ngayon, lagi na lang sa pulpito, be afraid. Dapat kang matakot. At tinatakot ka lagi. Kabaligtaran ng turo ni Jesus. Matthew 17, and when they looked up, Moses and Elijah were gone, and they saw only Jesus. Only Jesus remained. Of course, you know what that means. Jesusness remains beyond and after Mosesness and prophetness. Jesusness is timeless.
forever. Kaya yung halos timeless nga na Moses and the law and the prophets, nawala na sila sa eksena, nandun pa si Jesus. Imagine the symbolism of that visual. So the Transfiguration's message is very clear. Jesus is divine, not to be messed with. Though he is loving, but don't mess with Jesus. Jesus is God's Son, God's final and paramount messenger. Measure all messages that you hear against the message of Jesus. Filter every teaching that you process through the teaching of Jesus. Jesus is the standard. Jesusness is the standard that pleases the Father in heaven. Peter, James, and John were all disciples. And all the people, like the disciples, must listen to Jesus. Kasama na tayo doon. Accept, do the mission of Jesus. And that is, sabi niya, go make disciples of all nations. Teach them what I have commanded you. Tiyakin na yun ang ituturo. Kung minsan may mga susulat, mag-i-email, makikipag-usap, nagre-raise ng funds. Pastor, gusto ko po sanang mag-raise ng fund dahil pupunta po ako sa mission sa Cambodia. Meron po akong 2 months mission sa Thailand. Meron po akong ganong mission. Nagre-raise kami ng fund. Tatanungin ko naman, ano naman ang mensaheng dadalhin nyo? Without really identifying what I'm trying to look for. Hindi ngayon masabi malinaw kung anong mission, ganyan-ganyan. At pagka talagang sinuri mo, dadalhin nila ang law. Dadalhin nila uli yung law. So, sayang naman yung perang ibibigay ko sa iyo para pumunta ka lang doon para takutin mo na yung mga tao tungkol sa law at bigyan mo na naman sila ng walang katapusang nervyos tungkol sa kanilang kalagayan. Samantala, ang sabi ni Jesus, teach my love, teach my acceptance, teach my forgiveness. Kung yan ang dadalhin mo, sulit. Pero kung ang dadalhin mo lamang, pananakot, judgment, at pagkatapos ang paiiralin mo, pag naging Christian yan, nagtayo ka ng church, ang paiiralin mo sa loob, puro law, di baligtad yan sa utos ni Jesus. Kailangan mag-isip. Hindi na kasi yan naiisip, mga kapatid. Kasi 2,000 taon na ang Christian Church, yun yung trend. Na pag nagdala ka ng mission, nandun agad yung law. Makikita mo agad sa mga statement of faith, pag may member ka, nandun agad, takot-takot na law, at yung mga kakambal na kaparusahan pag hindi mo yun natupad. But God sent Jesus to set people free exactly from the law. Not to tie them down and not to tie them up to the law. Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end, parenthetically, of the law will come. What will end? Akala ng mga tao, the planet will end. The life will end. Sabi niya, the kingdom will be preached, meaning the love of Jesus, the grace of God will be preached. And when that happens, the end will come. Parang walang sense na matapos ituro ang pag-ibig ng Diyos at matapos ituro ang pagmamahal ng Ama, biglang magwawakas ang planeta, sasabog, madudurog, magigiba. Samantalang, it is the law that will end because the love will begin. Grace begins, the law ends. Forgiveness begins, punishment ends. Acceptance begins, rejection ends. The end will come. Dapat yan nililinaw. Romans 7:6, we have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit of Jesus, and not in the old way of the written code. Namnamin niyo ang kahulugan nito. We have been released from the law because of Jesus. This is the new way of the Spirit, not in the old way of the written code. And the written code is the law, the scriptures of the Jews. Sinasabi ng Romans 7:6, pinawala na tayo dyan. Under na tayo ng bagong panahon ng Espiritu. Hindi na tayo sakop at hindi na tayo controlled ng written code ng Jewish law and Jewish scriptures. Merong patuloy dyan yung lulusot sa Jesus filter. Pero ang hindi, end na niyan. Because a new period begins. The period of the Spirit. The age of love.
Galatians 5:18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Pagka sinuri mo kahulugan ito, far-reaching. Pag merong ipinapagawa sa iyo ang Spirit, kaya lang tiyakin mong Spirit nga, hindi na ang Spirit of the glass. Diba? Yung Spirit, Holy Spirit. May ipinapagawa sa iyo, tapos beyond, above, outside of the written law, you are free to do it because if you are led by the Spirit, you are not under the law. In other words, dati lahat ng gagawin mo dapat allowed ng law o ipinagagawa ng law. Pero ngayon, hindi mo na kailangang hanapan ng law as reference or as justification ang gagawin mo if you are led by the Spirit. And you know, if you are led by the Spirit, hindi ka naman gagawa ng mali. Hindi ka naman gagawa ng anything destructive. Pero ang essence nito is, binibigyan ka ng freedom to do anything without having to find a scriptural reference for it. Tulad ng, bakit kayo nagsisigang? Anong verse ang pang-justify nyo para magsigang? Hindi naman yan pinagbabawal ng law. At saka, hindi naman masama yun. And I'm led by the Spirit na magsigang. So ano ngayon? Nakikita niyo, we oversimplify the analysis, but it means there's more freedom. You don't have to confine yourself to only just what the ancient law of Israel prescribed that can be done. Romans 6:14, you are not under the law, but under grace. But remember, laging may control system yan, yung papasa sa teaching ni Jesus. At wala namang ituturo si Jesus na masama, o mali, or destructive. This is a tectonic shift. Napakalaking pag-iiba ng pundasyon, ng paniniwala, ng katuruan, at pamumuhay ang dinala ni Jesus. Because Jesus brought the age of the Spirit, the age of freedom. Freedom not to do wrong. Freedom not to be wrong, but freedom to do what is right, even beyond and outside of what the ancient scriptures of Israel allowed. Pinalabas ka dun sa limitasyon na yon. God sent Jesus to give people rest and peace from crushing religious work and duties. The typical life of ancient Israelites revolved around the temple. In fact, they prayed 5 times a day. Tapos, they are ruled not only by the 10 commandments, but also by 613 other minor commandments called misvots. There's a way to cut your hair. There's a way na tama ang patilya mo. There's a way to eat and what to eat and what not to eat. And there's a time when you can eat it and there's a time when you may not eat it. Sobrang dami ng regulasyon ng buhay nila, sakal na sakal, higpit na higpit. Tapos sasabihin mo now, you are not under the law, but under grace. Can you imagine what that means? Hindi na matolerate ng Ama sa Langit ang hirap na dinaranas sa mga tao dahil sa kanilang relihiyon. Ipinadala ang kanyang anak na Jesus para palayain ang mga tao from most of these laws that were not needed anyway in their time and place and were already outdated. Plus, ang dami naman idinagdag ng religious leaders sa mga laws na yun na pampahirap sa buhay, pampagasto sa mga tao. Tapos sasabihin nila, sabi ng Diyos. Who will argue with religious leaders pag sinabi na nilang, sabi ng Diyos? Yung pala sila lang yung beneficiary. Matthew 11:28, sabi ni Jesus, and this is a centerpiece teaching of Jesus. If you are tired from carrying heavy burdens, and may I add, if you are tired from carrying heavy religious burdens, come to me and I'll give you rest. At alam natin na tama ang interpretation na yun na religious burdens ang tinutukoy kasi sa actual life of Jesus, ang dami niyang pinalaya from religious burdens. Pati yung wala ka nang pwedeng gawin kasi Sabat, sabi niya, ay naku, kung anong gusto niyo, basta't hindi masama, gawin niyo yan. Sabat is for your benefit, hindi Diyos ang Sabat na yan. Can you imagine Jesus saying that? Sa mga Hudyo, Diyos ang Sabat. Isa yung napakalaking poon-poonan. Mahirapan ka, mamatay ka, malunod ka, magutom ka, wala magluluto, walang lalangoy kasi Sabat. So pinalaya sila ni Jesus, not only from that, but from other things. God sent Jesus to give people rest and peace from paralyzing religious fears because of judgment, and once more, because of the law. Bakit parang sabi, bakit gigil na gigil yata kayo sa law? 2,000 years na kasi isinisiksik sa utak ng Christian siyang law. Yan nga ang inalis ni Jesus. Kaya kailangan mga 2,000 days man lang natin isiksik. Sa mga utak natin, ang ginawa ni Jesus died to set people free. Tapos,
ikukulog mo uli, itatali mo lang uli. Sayang naman ang kamatayan ni Jesus. John 5:24, I tell you the truth. Those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will not be condemned for their sins. They will not be judged. When you believe in Jesus, when you believe that Jesus was sent by the Father, when you believe in the message of Jesus, which is God loves you, God erases all your errors and sins, I pay for that, and God gives you a new start. Sabi niya, if you believe that, you have eternal life. You will not be judged. Hindi sinabi dito na mag-member ka ng ganong church, magbabaptize ka ng ganitong paraan. Sabi niya, if you believe the message of Jesus, that God really loves you, and if you accept that love, and open your heart to that love, and you live your life in love, and in loving others, that is a proof that you really have accepted eternal life. God is love. God is forever. So if you love, you are in God, God is in you, you are forever, and you are in eternity. Napakahalaga. Sabi pa, they will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life. The law condemns, and up to now, sadly, a lot of churches in the name of Jesus continue to condemn people and continue to scare people, and they continue to use God panakot. God sent Jesus to reveal God's true image and heart, which is love. Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Gusto niyo yung patunay na mahal talaga kayo ng Diyos? Isipin niyo, nung namatay si Jesus para sa inyo, makasalanan pa kayo nun. Nung panahon na yun, na makasalanan pa kayo, doon pa lang namatay si Jesus para sa inyo. So hindi ba proof yan kung gaano siya magmahal? At ngayon pa, na tinanggap niyo na siya, na natakpan na ng kanyang dugo at nalinis ang inyong kasalanan, na itinuturing na kayo ng Ama sa langit na banal, ngayon pa ba kayo hindi lalong mamahalin? Tapos konting pagkakamali, hindi ka na naman ligtas, tanggal na naman ang salvation mo, magagalit na naman sa iyo ang Diyos, paparusahan ka na naman. Yun ang laging pinapanakot Tsaka pinapanakot, darating na si Kristo. So ipinapanakot ang pagdating ni Kristo, hindi ba dapat rejoice? Huwag ka na mag-enroll sa school, darating na siya. Bakit? Masama bang inabutan niya ako nag-aaral ng algebra? Huwag ka na mag-employ, tumanggal ka na sa trabaho mo, darating na siya. Hindi ba sinasabi nga, 2 men are working in the field, one is taken and one is left. In other words, darating siya, may nagtatrabaho. So anong masamang abutan ako nagtatrabaho? Bitawan mo na ang lahat ng ginagawa mo, puro religion na lang. Hindi sinabi ni Jesus, yung may gustong sumunod sa kanya na lalaki, sumama sa kanya, sabi niya, umuwi ka sa inyo at ipamalita mo doon kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Binigyan ka niya ng trabaho. Dapat ang tao, abutan ka man tulog. Alam namang, yung iba, bakit ka laging gising? Puyat ka na, nangangalumata ka na, kasi baka dumating na si Jesus. Ibig sabihin, papagalita ka niya, inabutan ka niya tulog. Anong klaseng mga pagpapahirap yan sa mga tao na itinuturo ng supposedly ay Church of Jesus? O bakit payat na payat ka na? Pag umuulan, di ka na nababasa. Sa sobrang kapayatan mo. Kasi nag-aayuno ako. Kaya ka nga binigyan ng Diyos sa sikmura para lagyan mo ng pagkain, tapos ginugutom mo lagi. Yung ba gusto ng Diyos para sa'yo? Bakit? Mga kapatid, pakaisip-isipin natin, sabi ng Ama, listen to Him. Di ba si Jesus tinawag nila, He is a glutton and a drunkard. Kasi laging kumakain. Laging kabarkada ng mga nakakain na ganyan. Tapos ikaw naman, payat ka na dahil sumusunod ka kay Jesus. Naku, sigurado ang Pharisee ang sinusundan mo. At tingnan mo yung mga Pharisee, katataba. Huwag kayong magpaganyan. Sayang ang paghihirap ni Jesus kung hindi natin may enjoy yung freedom na ibinibigay niya. At huwag kayong mag-guilty pag feeling free. Huwag kayong mag-guilty pag nag-enjoy. Sabi ni Jesus, I came that they may have life and have it to the full. Have it abundantly. Mahalaga mga kapatid, suriin ninyo kung kanino't saan kayo sumusunod. Baka Pharisee, puro paghihirap, puro pagdurusa, puro pananakot. Naku, pawalan nyo yung mga sarili kung sakali man.
and teaching ni Jesus, mahalaga. Di ba? Ano nga ba yung teaching ni Jesus? Kasi sabi, listen to Him. God sent Jesus to love people and teach people to love above and beyond and in spite of the teachings of the law and the prophets. Matthew 22:39-40, shortened, love others as much as you love yourself. Hindi sila nakakarinig dati ng ganung utos sa kanilang Jewish laws, Jewish traditions, yung sobrang emphasis sa love. Pero yon ang emphasis ni Jesus. And God commands, listen to Him. Do not ignore the teaching of Jesus. And what are Jesus' major commands? Love God and others. That is very, very clear. Forgive people. Dapat nating i-forgive ang mga tao. Yan ay utos. When you don't forgive others, you are ignoring the teaching of Jesus. Binabaliwala mo yung sabi ng Father na, listen to Him. Matthew 18:21-22. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Yung 77, symbolic lang yon. Kasi yung 7, parang forever na number yan eh. Ibig sabihin, lagi kang magpatawad. Yan ba ang itinuturo ng church at ng church people? Magpatawad? O sa loob mismo ng church, even among the leaders, ang dami-daming hidwaan at walang patawaran. So tumusunod nga ba kay Jesus na sabi ng Ama, listen to Him. Central teaching ni Jesus, do not judge others. Matthew 7:1, do not judge or you too will be judged. Itinuturo nga ba ito ng church o lip service lang? Tapos yung church mismo ang pasimuno sa pag-judge. Na yung church leaders mismo ang walang ginawa kundi lagi mag-judge. Nangyayari ba talaga na sinusunod si Jesus? Utos ni Jesus, help the weak. Luke 3:11, John answered, anyone who has 2 shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same. Yan ang utos ni Jesus. Itinuturo ba talaga yan? Love others. Feed the hungry. Help the sick. Visit those who are not free to move about, that they need to be visited by others. Prisoners, sick people. Is that being done? Gaano karaming pondo ng church ang nauubo sa pangsarili lang nilang mga kapritsyo? Pagbili ng mga mahal na organ, pagbili ng ganito, pagbili ng mga ganyan. O, nagpapakain man lang ba? Eh, yun ang utos. Teach Jesusness to the world. Centerpiece teaching yan ni Jesus. Tulad ng binasa natin, Matthew 28:19-20. Go and make disciples of all nations, teaching them to obey everything I have commanded you. Talaga bang yung command ni Jesus ang itinuturo ng church? And if ever, how much percent of the teachings of Jesus is taught? Or how much percent of the teachings of the church is actually the teaching of Jesus? Tapos tulad nga ng ating pinupuna, ang dadalhin sa mission, ang ipapataw sa converts ay law and judgment. Oppressive religious work and service. Guilt and fear. Non-stop, nakapamumulubing giving. That's bad news. Pag dinapuan ka na ganito mga misyonero, eh hindi sila blessing. Ang dadalhin sa'yo is the curse of the law. Matthew 23:15, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You travel over land and sea to win a single convert. And when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. Sabi, kawawa kayo. Mga mapagkunwari. Biyahe pa kayo ng biyahe. Mission pa kayo ng mission. Tawid kayo ng tawid ng dagat. Akyat kayo ng akyat ng mga bundok. Tapos ang dapuan ninyo, dadalhan nyo lang ng law. Dadalhan nyo lang ng judgment. Tatakutin nyo lang at huhut-hutan ninyo ng pera. Sabi ganon.
Tapos pinapasama nyo ugali nila, tinuturuan nyo sila maging judgmental, dinidivide nyo sila sa kanilang mga mahal sa buhay, binibigyan nyo sila ng divisive spirit, judgmental spirit, sabi ganon. So, mas masahol pa sila sa inyo, para na sila mga higit pa, doble pang mga anak ng impyerno, pag dinapuan nyo sila at naturuan nyo sila, you hypocrites, kayong mga teachers of the law and Pharisees. And these are the words of Jesus. Si Jesus naman kasi, yung paminsan-minsan na meron siyang matalim na salita, hindi yun para doon sa mga prostitute, o sa mga lasenggo, doon sa mga kung ano-ano dyan, tax collector, no. Para sa mga religious leaders na walang ginawa kundi pahirapan ang mga tao. Yun nga babae, caught in adultery, sabi niya, oh, may bumato ba sa'yo? Iha, wala po. Umuwi ka na, tigilan mo na yung mga kasalanan na yan, go home. Hindi nga pinagalitan eh. Tapos itong mga religious leaders, yung mga pinakamasasakit na salita, tinatawag ni Jesus, kayo mga ulupong, mga ahas, mga ipokrito, mga mapagkunwari, mga anak ng kadiliman. Yan ang tawag niya sa religious leaders. So, isipin niyo talaga kung anong mensahe ni Jesus at sino ang target niya. Lahat ng nagtuturo ng non-love or hatred, lahat ng mga nagtuturo ng pagmamalaki, pagmamataas, at pagkukunwari. Siyempre, pagka tinatakot ka ng kaparusa sa kasalanan, nagkakasala ka naman talaga. Anong gagawin mo? Itatago mo para hindi ka mabunyag, hindi ka maparusahan, hindi ka ma-bulletin board. So, hirap na hirap ang loob mo. Nagdadalawang loob ka, banal-banalang ka. Yung pala, santong kabayo. So, mahirap yon. So, sabi ni Jesus, pawalan niyo ang mga sarili niyo sa mga pagkukunwari. Lumapit kayo sa akin, pagpapahingahin ko kayo, tatanggapin ko kayo as you are, patatawarin, lilinisin, and from then on, you begin your spiritual growth to be more and more like me. But the first number of our program kay Jesus, tatanggapin muna kita. Hindi sabi ko, magbago ka muna bago ka pumunta sa akin. Hindi. Tatanggapin ka, mamahalin ka. At kung kailangan patawarin, patawarin. Kung kailangan linisin, lilinisin. And then your journey unto spiritual growth begins. Your spiritual growth, your actual personal holiness is a product of your relationship with Jesus. It's not a requirement to have a relationship with Jesus. At mahalaga maunawa natin yung relasyon, Jesus and the Holy Spirit. Kasi when Jesus came, He also began another period, this period of the Spirit. Jesus says that He will send the Holy Spirit. John 15:26, when the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. So kasabay ng pagdating ni Jesus, sabi niya, ipapadala ko pa sa inyo ang Espiritu. At napaka-interchangeable nga ng use eh. Sinasabi ni Jesus, I'll send the Holy Spirit to you so you will not be alone. Tapos another time sasabihin ni Jesus, and I will never leave you, I will never forsake you. And then sasabihin niya, the Spirit is in me, I am in the Spirit, I am the Father is in me, the Father is in the Spirit. So, walang malinaw na border yun, yung pagkakaiba-iba niyan. Ang mahalaga lang, nung dumating si Jesus, dumating din ang age of the Holy Spirit. At anong ginawa ng Spirit? Jesus says that the age of the Spirit will come and worshipers will worship not in Jerusalem, not in Samaria, meaning not in the old way, but in spirit and truth. So John 4:21, sa woman at the well, the Samaritan woman who was insisting that the place of worship should be at Mount Gerizim in Samaria, that is what their scripture said, and that is what their traditions taught. And then meanwhile, the Jews say worship should be in Jerusalem, in Mount Zion. That is what their scripture said, and that is what their religion and their teachers and their tradition taught them. Sabi ni Jesus, alam mo, darating ang panahon, hindi na kailangan dito sa Samaria mag-worship o hindi rin sa Jerusalem. Hindi na ganyan ang pag-worship. Hindi na pagpunta sa isang building. Hindi na pag-attend ng isang program. Hindi na ganun lang. Sabi niya, mas magiging iba ang kahulugan because true worshipers will worship in spirit and in truth. Hindi lang nga kasi masyadong technically dinefine sa atin kung anong ibig sabihin nun. Kaya kailangan natin ngayong pakasuri-suriin kung anong kahulugan nun. Pero there's one thing clear about it, it's not going to be the usual way of worship of the Samaritans and the Jews. Yun the one true worship. At sabi ni Jesus, in fact, that time has come now. So ito bang nangyayari? O people are still trapped in formula worship?
Yung akala mo, pag naka-attend ka na isang program, nag-worship ka na, pero ang layo naman pala nung message sa nadinig mo, hindi galing kay Jesus. Ang layo naman pala nung loob mo, hindi naman umi-epekto sa'yo yung pag-ibig at hindi ka nagiging loving. Tapos sasabihin mo na, nag-attend ako worship. Dapat suriin yon. Kasi ang tunay na worship in spirit and in truth, nagbubunga ng spirito. Nagbubunga ng love, ng peace, ng rest. Yun ba ang bunga? O pag-uwi ng mga umattend, ay lalong takot na takot dahil tinakot. Pinagilty, kaya lalong bumaba ang pagtingin sa sarili imbes matanggap ang sarili as God accepts us and loves us and restores us. Ano ang nagiging bunga? Jesus says about this, that the age of the Spirit will come. In fact, it had come. Nung Pentecost, dramatically dumating ang Holy Spirit. Meron din mga ingay-ingay katulad nung voice thundering from the sky of the Father saying, "This is my Son." Meron din ganun mga thunderous sound nang dumating yung Holy Spirit nung Acts chapter 2 sa day of Pentecost. At may mga nangyaring kababalaghan. Sa Joel 2:28, it was foretold. And Peter, right there, said, this is what Joel said. "And afterward, I will pour out my Spirit on all people." Can you imagine? Hindi na lang sa priest, hindi na lang sa Pharisee, hindi na lang sa mga special religious leaders. "I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, and your young men will see visions." Pagpapalaya sa mga tao para hindi sila masyadong maging dependent sa spiritual leaders, hindi sila masyadong maging dependent sa religious personages. Sabi niya, "I'll pour out my Spirit on all people." Pero, ini-ignore ito ng religion. Ayaw ng religion na ma-discover ng mga tao na bawat isa ay binigyan na ng kapangyarihang umunawa ng mga malalawak at matataas na bagay. Kasi ang gusto ng religion, lagi kang nandyan, tinuturuan, sinasabi sa'yo what it means. Kaya yung mga tao, ano pong ibig sabihin ng verse na ito? Marunong ka ba magbasa? Marunong pa. Pati mo basahin. Ba't mo ko lagi tinatanong? Ibinigay na nga ang Spirit sa lahat ng tao. Bakit hindi mo gamitin yung Spirit na yan? Gisingin mo kasi tulog. Lagi kang umaasa. Ano pong ibig sabihin ito? Ano pong gagawin ko sa problema ko? Umaasa sa counselor, umaasa sa pastor, umaasa sa leader. Binigay na nga ang Spirit sa lahat. Isipin ninyo kung ano kahalaga nun? The power to grasp wonderful things has been released on the young and the old, on men and women. Pero hanggang ngayon, ang dami pang churches na pangalan ni Kristo ang church. Pero, pangalan ni Lord, pangalan ni Jesus. Pero, women cannot even teach or preach. Sinabi na nga, "I will pour out my Spirit on all men and women. They will dream dreams. They will have visions. They will prophesy." Tapos bubusalan mo ang bibig ng mga kababaihan. Dahil once upon a time, in the Old Testament times, there was somebody who said, "I don't permit women to speak in church." Ano ba ang sitwasyon sa church na yun? Ba't pinagbawalan yung mga babae doon? Kasi lahat ng pangalan ng babae doon nagsisimula sa letter M. So sabi, I forbid no woman to speak. Kasi hindi lang naman sa lahat ng churches yun, sa kanila lang naman isinulat yung sulat. But i-apply mo sa lahat. Tapos naging lahat na ng kababaihan sa buong planeta. Can you imagine? Half of the population is women. Hindi mo pagsasalitain. Hindi mo pagtuturuin. Tapos sabihin mo lang iaasa lahat na ayaw kumibo. Kaya ang laki-laki ng nawawalang power ng church. Dahil itinatali doon sa mga practices na yan, katuruan na time specific, place specific, hindi universal. So this is outside of and beyond written scriptures and traditions. People will receive the Spirit and utter truth. Jesus says, the Spirit will release and take people away and free from their written and limiting scriptures and traditions. It may sound, wow, talagang ganun. Siya na nga may sabi. Hebrews 8:10, "This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I, not their laws, will be their God." So, sabi niya, susulat ko ang law sa puso nila, sa isip nila, para hindi lang doon sa bato nila babasahin.
Hindi lang sila maglilimit do sa laws carved in stone, sa laws written on paper. I will write my laws in their hearts. They will know me direct, one-to-one correspondence. They will know me beyond what their scriptures allow them to know about me. I-liberalize, i-democratize ang truth, ang revelation. I will reveal it to them. This is the age of the Spirit. And yet, do we see this happening? They will be my people, not the people of the law, but the people of God. The Holy Spirit will teach, lead, and bless above and beyond the written law, above the prophets, and above the traditional beliefs and ways. Kaya nandun si Moses, the law, nandun si Elijah, the prophets, at nandun si Jesus, at sabi ng Father, listen to Him, to Jesus. Ephesians 4:23, let the Spirit change your way of thinking. Kasi yung way of thinking, masyado nang naka-pattern sa law, naka-pattern sa tradition. But this is the age of the Spirit. Yun niya, kung mawala kayo dyan, marami pang katotohanan dapat malaman. Marami pang katuruan na dapat mabatid. Huwag kayong palimita sa loob ng kahon na yan ng law. Hebrews 10:1, the old system under the law of Moses was only a shadow, a dim preview of the good things to come, not the good things themselves. Yung daw lumang kaayusan, under the law of Moses, preview lang yan. Hindi yan ang tunay na show. Yan ay introduction pa lang. Hindi yan ang main teaching. And now that Jesus had come, that preview ends. And that preview is deleted because now you have to focus on the main show, the teaching of Jesus. James 2:8, one law rules over all other laws. This royal law is found in the scriptures. And what is that law? Love your neighbor the same as you love yourself. If you obey this law, you are doing right. What does it mean? If you love your neighbor, you are more than obeying all the laws of Moses. Ayan, James 2:8. Si James pa naman na napakahilig sa law, ang nagsulat niyan. Sabi niya, pag umiibig kayo, daig niyo pa yung sumusunod sa lahat ng law. Yung nagkakandara pa, nagkakandahirap, nagsasakripisyo, daig niyo pa. Sabi ganun, you are doing good if you are just loving others. At tulad ng sinabi, yung law na yan, introduction lang yan, tumuturo yan kay Jesus. Kasi ito sinasabi ng law, ha? Hindi yung, this is the way. No, sabi ng law, no, I am not the way. You cannot pass on to heaven through me. That is the way. Ayun si Jesus. The law does not point to itself, but points to Jesus. Because the law tells you, you cannot be holy by obeying the law. Sabi niya, you can be holy by believing in Jesus because faith in Him makes you acceptable to God. Romans 10:4, Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Dati, nagiging righteous ka sa pagsunod sa law. Wala namang makasunod sa all the law all the time. So, walang nagiging righteous, magiging hopeless ka. Sabi niya, eto na si Jesus. Siya na ang wakas ng iyong, ang end ng iyong paghahanap ng righteousness. Because when you believe in Jesus, you are made righteous by your faith. Ang problema kasi, pinaghahalo ang law at grace. Pinaghahalo si Jesus, si Moses, at si Elijah. Kaya parang laman sila ng isang palanggana, pipick up ka ngayong day. Jesus tayo ngayon, love, forgiveness. Bukas, law, batuhin ang mga may kasalanan. Si Elijah, itong sabi. Ganun na nangyayari. Kaya dapat clear na clear sa atin kung ano ang teaching ni Jesus at yun ang pairalin. Matthew 17, as they went back down the mountain, pagpapatuloy, Jesus commanded them, don't tell anyone what you have seen until the Son of Man has been raised from the dead. The message of the transfiguration was only for Peter, James, and John at that moment. Not all revelations and truths are to be posted and shared at once. For everything there is a season and a time for every matter under heaven. Kahit ikaw may nalaman na sobrang magaling at mataas sa katotohanan, hindi ibig sabihin agad-agad mong ibubulala sa lahat kasi hindi lahat ready. Not all revelations and truths are to be posted and shared with just anyone. It's like throwing pearls before pigs. Matthew 7:6,
Don't waste what is holy on people who are unholy. Si Jesus ang nagsasabi. Don't throw your pearls to pigs. They will trample the pearls, then turn and attack you. May mga katotohanan na para mga perlas, mga hiyas, mga mutya, napakahalaga. Pero kung ibibigay mo sa baboy, hindi mahalaga sa kanila yon. Yoyorakan lang nila at magagalit sila sa iyo, aatakin ka nila. Why? Kasi ang gusto ng baboy, kaning baboy, hindi perlas. Ganon din sa tao. Hindi lahat ng tao may mataas na diwa para bigyan mo ng mga matataas na katuruan. Kasi magagalit lang sila sa iyo pag hindi nila intindihan yan. Mamasamain nila na binibigyan mo sila ng perlas. Kasi ang gusto nila, kaning baboy. Sabi ni Jesus, huwag nyo na munang ipamalita ang nakita nyo ngayong araw na ito. May panahon para dyan. Ang central theme, mga kapatid, listen to Jesus. Pagka naghahanap kayo ng solusyon sa inyong problema, payo, don't just look for any verse. Don't just look at any verse. Look for the words of Jesus. Yun ang gawin yung pamantayan. So it's important for us to know Jesus more, to listen to Jesus. Kita nyo, si Peter, James, and John, wala silang kaide-ideya na ganun palang itsura ni Jesus pag nag-transfigure. Meron pa palang ilalabas si Jesus na hindi nila nakikita. Sa buhay natin ngayon, marami pa rin ipakikilala at ipakikita si Jesus. Kung sasama tayo sa pag-akyat sa Kanya doon sa mataas na bundok, kung saan naganap ang transfiguration. You must be ready, willing, and able to climb mountains so Jesus can reveal Himself more and more to you. You should be willing na sisirin ang mga karunungan sa mga malalalim na pusod ng dagat. Dapat ay handa tayong akyatin ng mga matataas na bundok at liparin ng mga matataas na himpapawid para makita natin ang transfigured Jesus. Dapat tayong mag-aral pa, magsaliksik pa, taasan pa ang antas ng ating karunungan dahil kung gaano kalaki ang ating utak, yun ang magkakasyang pwedeng ilagay ni Jesus. Kung gaano kalaki ang ating pananalig, dun ang magkakasyang pagpapakilala niya at walang hanggan ang kaluwalhatian na pwede niyang ipakilala. Our knowledge of Jesus is limited not by His personality, but by our capacity to understand. By our willingness to be taken out of the box, our willingness to be taken by Jesus and taken to that high mountain where He can show us more truth, more love, more reality that can set us free. Napakahalaga, manuri. Apply the Jesus filter. Ano ba yung Jesus filter na yan na madalas ating binabanggit? Kung titingnan nyo itong embudo sa ating illustration, yung mga iba-ibang kulay na yan at shape, may red, merong blue, merong violet, merong yellow, green, iba-ibang shape, iba-ibang kulay. Yan yung mga katuruan ng Israel, yung kanilang moral laws, legal laws, ritual laws. Marami sila kasing law. Marami mga teaching. Padaan ninyo yan sa Jesus filter. At ang makakalampas lang sa filter ni Jesus, yung loving at yung moral law na loving. Pero yung mga ritual law, yung mga pagpapahigpit sa buhay, pagpapasikip, hindi na yun eh. They were already deleted by Jesus. So ilagay na lang sila sa file, reference, para lang meron tayong mapagbasihan ng mga bagay-bagay pag kino-compare natin. Pero ang i-operationalize na lang sa buhay, yung turo ni Jesus, at turo din ng ancient scriptures, pero agree sa turo ni Jesus. Yan yung Jesus filter. Suriin natin yan. Para hindi na natin kailangan maghirap sumusunod sa laws na cancel na pala ni Jesus. Para hindi na tayo nag-judge sa kapwa na ayaw ni Jesus sa ginagawa natin. Para hindi na tayo nagdurusa sa hindi naman natin dapat pagdusahan at para magawa natin kung ano yung pinagagawa. That is to love others as you love yourself. Ibig sabihin, pati sarili mo, mamahalin mo rin. Pero pagka sumunod ka ng sumunod legally sa mga laws na yan, ang dami dyan na you will have to hate yourself. You will have to unlove yourself and therefore do disservice to your own self. Aming Diyos, turuan niyo po kami
linawin niyo sa amin talaga kung anong katuruan ni Jesus at alin yung katuruan ng kung sino-sino lang. At yung mga katuruan ng kung sino-sino, ihambing namin sa katuruan ni Jesus. At kung papasa sa Jesus filter, papakinabangan namin, mabuti para sa aming lahat, di sundin namin. Pero yung hindi na, kinansel na, nire-interpret na ni Jesus, turuan mo kaming palayain ang aming mga sarili mula sa mga needless prisons and needless na mga tali na ito na nagpapasikip, nagpapahirap sa buhay. Sumandaling manahimik, magpasalamat sa Ama na ipinadala si Jesus para tayo palayain at laging pagbulay-bulayan ano ang mga dapat palitan sa ating religious thought, sa ating pag-iisip, sa ating habits para tunay na maging totoo sa atin ang pag-ibig at pagpapalaya ni Jesus.